Wala pa maka-join, no? Ang atong topic, Gaw, ang ha? Ay, ito. Yes, good afternoon. Maayong aga, maayong maupay na hapon. Good afternoon, buenas tardes sa mga Chabacano, mga Kachila. O sa Incheck, on sa may good afternoon, kay uso ra ba karon ang akong hibawaan lang sa Incheck, gamay ra man. Ni hao ma. Wachichaw. Ha? Wacha, maunsa mo kada sa lugar? Kape. Kape, Malapit na ko Singgaulo, ha? Singkong lugaw-lugar or kunji, lugaw, ha? So, mayong hapon, welcome to our every Monday episode of Kalandrakas. Dagantang isgutan karon, we're waiting kung maka-join na to si Joshua Gallardo sa Chicago. Atong hisgutan ang ilang mga hisgutanan dito sa kapikas nga sa tinipong bansa kay aktibo man kayo ang atong mga hisgutanan kabahin ni ining sa West Philippine Sea. Di ba, Editor Alan? Kung itimbaya ang tanan, mayong hapon. Ikaw, Editor Alan, magtimbaya ta alang sa atong mga sunod sa atong tulumanon. Na ba kayo nagsunod ni nga mo tulumanon? Kalandrakas? May hapon sa atong mga kauban diya sa Cabanatuan City o sa City of Burungan sa Southern Leyte. Sige, Editor Alan, take it away. Maayong hapon sa tanan, nga mong tigpaminaw o mga supporters sa Mindanao, Kabisayan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga kaibigan sa Luzon, and all, of course, our friends all over the world, sa iba't ibang bansa, in other countries. Lalo na ngayon, meron tayong bisita na from Chicago. So kami po ay nagpapasalamat. We are all thankful that you are still with us in listening to our program, the Public Affairs Program of Mindanao Daily News, ang Kalandrakas. Good afternoon. Yes, usa sa atong gusto isigutan, Editor Alan, while Josh will be able to join us. I also informed another friend who is the interim General Manager of Water District as appointed by LUWA. Atong pangunta na tag-update o kung sa ba, gaaway ba lang sila sa paglingkod or instead of solving the water issue. I'd like to know, is a friend na si General Manager Fermin Harales. Okay, usa sa nakapabibo sa hisgutan ng politika nun. By the way, last Monday, nag-replay lang ta kay puro kita mga busy. Ako, I had another meeting, very important meeting what maka-join sa atong line, no? Pero usa Editor Alan ang katong announcement, no? Announcement na kani bitong pag-announce nga ni Vice President Sara nga mudagan si kanhi Presidente Digong Duterte, si Pulong Duterte o si Basti Duterte pagka-senador. Posible man, posible. Natayog ang ubang mga political pundits or ubang mga buayas politika. And those threatened by that announcement, Editor Alan. But ako, nakita nako nga kato, part sa parang conditioning or testing the waters. Pero I think, kung tanawon sad nato, it is also one way of saying to the Marcoses nga pwede sad ang mga Dutertes. Di ba? Di ba? So after all, ang akong gikaymutan karon kay kung sa survey magod Editor Alan og mudagan gid si President Digong Duterte pagka senador even at his age now. Mudaog gapon kana kay daghan man gid siya og mga nagsuporta kaniya.
Sa survey. Sa surveys in the first there's one survey nga ila siguro to nga survey number 1 siya pero sa both sa Pulse and Okta naa siya sa first 5 no. So medyo well given gina even og di mangampanya si President Digong he will win. Because of his Popular man gid kaya sa President Digong pero sa rigid sa work sa Senado basig maligid na lang sab siya. Kay meaning di ba siya mismo nag-ingon nga galisod na galigitag lakaw. Di ba? Kay diya sa Senado mga igsuon simply legislation, di ba? Ang imong tan-awon nga ang 40 gyud ni President Digong is executive. Di ba? Ibutang nimo siya sa legislative. Dili siya ganahan na kay magdebate pa man. Di ba? Kung imong tan-awon mga igsuon, Batihan pa ka na. dili man ka makapatuman sa imong gusto. Correct. Kay the Senate is a collegial body. It is an institution where the dynamics is different from being the executive. Kay kung mayor ka o presidente ka, di ba pag ingon bitaw ni President Digong nito kapag bayad ka mo sa buwis, wala pag ang uban nga mga dagkog sala, bayad gid sa buwis. Di ba? Pag ingon niya nga patya ka ng mga abuso ka na sa duga, patay gid. So kay wa bay mo supak, di ba? Pero og diya sa Kamarabaha or sa Senado, unsay imong i-introduce nga balaod nun. Dibatihan pa ka na. Debatihan ka na, mga igsoon. So, which I believe, he will be less effective. Di ba? So, sa ubang nasod sama sa tinipong bansa sa Amerika, Editor Alan, nga ang ilang mga kanhi presidente run as senator, ga-advise na lang sila. Di ba? Lugar with their experience in the both executive and the legislative branch, ma-plaster din nila ang mga importante nga balaod nun nga sa ilang tanaw, mao'y kinahanglan. Ang problema in the case of President Digong, dili man si ana, as I've said, ang iya gyud 40 ang pag-manage yun as an executive. Di ba? Pag insya nga muna, sumanon gina. Di ba? So, og imo siyang himuong senador mga igsuon, murag malisod. Wala mo daw gid siya. Wala sa ako Editor Alan. Pero You din will not be comfortable. oo, kay nag-congressman baya si President Digong sa Davao. Wa ba siya eh. Usa man ang ako nibon, usam to yung balaod nun nga mag-holiday ang Davao. Di ba? Kay di siya kay muot mga ubang nga kongresista. Di ba? Mo bitaw na nga ang kongreso, kung doon na kay mga congressman nga sama ni Rufus Rodriguez nga grabe sa kay kay grabe man sa kay abilidad. Di ba? Medyo makikdebate gid siya dito. Di ba? Nako, ang imong kongresista unya alang-alang kayong abilidad sa pamaba. Alala magpuniti mo diha, magsumbagay mo. Di ba? So, lisod kayo. Pero daw gyapon. Sa ako niyon. Pero din sa kang pulong o kang baste, executive man si baste. Dili, murag inefficient. Pero katong pagsultigod ni Vice President Sara, kuan kato padugang ba? Para sa ako, Editor Alan. Kuan to propaganda ba? Tanaw pang ulit-ulit nis kontra. At the same time, ang naisgutan karon, nga managan silang tulo. Di ba? Nawala na to nga nung nag-resign siya as DepEd Secretary. Di ba? Nakubiran ang isgutanan. Di ba? Ang isgutanan karon nga nung mudagan ang mga Dutertes ang pangutana sa nga nung dili man. Di ba? Sa Senado karon, kay uso naman din sa atong pamilya. Tanawag naka-join na ba si Joshua? Ang tanawa sa Senado, Editor Alan, di ba? Tulo ka na kapamilya ang naa diha. Oo. Ha? Marcos. Dili. Sa Senado, Villar. Si Mark Villar o si Cynthia Villar, senador. Cayetano, Peter Alan o si Pia Cayetano. Ejercito, si GV o si Jinggoy. Di ba? Napay umalabot na dayon. Ang umalabot din diha, Tulfo. Tulfo. Kusog man kay si Erwin Tulfo
O ang mga Duterte na dayon. Bigo, Di ba? So, Pinagin ni welcome Mawala, to political dynasty. family dynasties. Ano na lugar. So, mga igsuon, subo lang kita kay ang atong mga butante wala man maghatag og bili og unsay impact sa dynasties. Pero, well, you have to, in Davao, that's a dynasty. Basically, silang Duterte dynasty. Si Pulong, congressman, si Baste, mayor, si Vice President Sara, di ba? In one city. Dinisab sa Cagayan de Oro, tatlo ng smaller dynasties. Smaller. Dinisab kang Clarex. Karon, dynasty yapon pero ang kang Clarex duwa pa. Siya mayor o kapitan. Di ba? Sa kang Rufus pod tulo murag medyo kadako sab ni Rufus pero may abilidad sa kaning si Rufus congressman, si Dibot vice mayor og si iyang anak si attorney kapitan sa barangay. Ang usasab ka ikatulong nga dynasty mao si Suwan, si Congressman Suwan og si iyang igsuon mo'y kagawad sa city. Di ba? So luoy na kay ito mga tal nga Cagayanon anong mga Chavez, Neri, wagid sila dako man nga dynasty. Ruha. Pero, Sa kang Clarex, si Sierra Kikang ba? kikang, kay wala man, vice, di ba, mayor si Clarex, congressman, si Kikang is kapitan sa Carmen. Pero vice mayor siya nito or congressman? Pero vice mayor siya ni Moreno, tapos congressman si Clarex. So karon nabalik yapon so in short kining mga dynasties dili nga forbida og si dynasty magpadayon og dynasty lugar si Digong masuko din ang uban nga ani kita sa local even in our own Cagayan de Oro doon na may mga dynasties, di ba? Okay, numdum ko arang-arang katong nas pelikula sa Hollywood editor alam nagnanaw ka ba kana bitang Adams family nga mga monster kamot ulo mga butikol mga Adams family ba nasa pelikula pero din sa ato dynasties dili lang din sa Lanao si mga Dimapuros gobernador gobernador karon si Angging, tapos yung anak. O dito sa Maguindanao, ang mga ampatuan. Karon nawala ang ampatuan, manguda dato. Dinisab ka sa Misamis Occidental. Agay, dynasty yapon. Tulugin sila diya. Mayor sa Osamis, gobernador, o usa ka congressman. So welcome, the Philippines. Abi man ako kay influensya kita gid siguro. I think di na lang gito makig-away sa China, muuban na lang ta. Di ba kay ang una Qing dynasty, Ming dynasty. Di ba? Di ba mga unsa pa katong nga mga dynasty? Iba katong dynasty nga atong kakanaan at editor Alan kana dynasty court. Iba kada mga igsoon. Pero basically in short ang atong Pilipinas influence siguro gid kaayo kita sa China? mga inchik kaya nga nung nakadaghan man atong dynasty. China? Di ba kaya? Di ba kung makinomdom ka ng mga emperor, mga Ming dynasty, mga Qin dynasty, di ba? Gani katong terracotta, katong nga mga statues nga na-recover sometime in 1972, 75 nga dagan kay ito nga dagko nga ribulto life size. Emperor man to sa first emperor of China. King. So mga igsoon, ngano man ni? Queen Dynasty. Queen. Kung sabay na hitabo, wala na magilain magdumala ni atong nason. Wala nang komento sa isa ka sa UNICEF about political governance ngayon. Political dynasty is undemocratic. Kano undemocratic? Mo naging mo nga wala na may lain. Ngano sila naman ilang i-monopolize nga daghan ba ang makamao? Ngano mang i-monopolize nila di ba? Gathering the power into one family. Consolidated
consolidating political power and even economic influence by one family. Muna na ngayon ang taga-UNICEF nga study nga undemocratic ang political dynasty. Pero matay mo di na matabang ni Tibok Pilipinas. Musulbi ka paingos Luzon, Visayas, di na mabangbang ng political dynasty. Di na mabangbang. Pamilya na may kontrol. Diba? Katunay nga ating mga TVs, diba? Yeah, dynasty gyapon. Dynasty gyapon. Sa Kamigin, dynasty si JJ, congressman. Yang anak si Attorney XJ, governor. Yang igsoon ni Attorney XJ, mayor sa Mambahaw. One family. One family. Ang uban nga mga dynasties magsuon. Di ba? Oh. So, in short, sa unsa to imong gisulti, Editor Alan, nga sa usa ka pagtuon, dili ka ni siya demokratiko nga pamagi. Oh, undemocratic. Ngano nga gipili man sab sila? Gipili man. Lagi pero undemocratic because we are letting one family consolidate power, political power, and even economic influence. Kaya gamito na ba din sa nilas negosyo? Oh, di ba? Para makakita ng kwarta. Oh, that's it. That's the reason na undemocratic. Because they're not giving also chance to other people who can do the job. Nagkan makaya nga pwede na tumayang mahimong leader. Pero tungod ko ng political family dynasty, para ni Dr. Manny, di siya padaugon to sa Kamigin. Okay, dynasty. Magimo na lang tanawa og naka-join na ba si Joshua? Paki-check, no? naka-in ako So to. basically, Editor Alan, ang nakita nato nga unsay di naman ni there are a lot of studies on dynasties. Yeah. Ha? Ang mga dynasties daghan kay nga mga pagtuon niya na Editor Alan nga ang provinces or those managed, not all but majority being managed by dynasties, ang kapobrehon daghan. Sila lang ang sapian. Correct. Mo kanang kanina. They are consolidating even economic power. Di ba? Sila magbuot. Ato Naon ngayon ta ko'y- Alan. Layo man na ako'y isabat na, Dok. diha. Dok, na ako isabat. Yes, okay. Na ako isabat. Yes, diyan na si atong bisita kauban si Joshua Rua Gallardo. He's based in Chicago. Bago na to isgutan ang ilang nakita diya nga impression sa West Philippine Sea. Kay anita sa influence sa Inchik sa dynasty. Diyos, sa Bitaw. imong ikasulti. I do not know if in Chicago you have one family. I understand there was a time na ang mga Bush, the president was George Bush while the governor was Bush in Texas. So, siguro na-influence to. Sige man itong bisita si Bush sa Pilipinas. Pagbalik niya, siya nga. Ha? Okay, yes. Common sa na dire. Common sa na dire, Dok. Diyos, paki-on imong camera because we can only hear you the audio. Okay. We are now kay na live dire, in our Dok. program Kalandrakas sa MDNN. Our headquarters in Cagayan de Oro. Paki-on your doon sa imong cellphone or sa imong laptop ang imong camera kay di kita makita. Okay, naka-on. Basig Nakauna. Oh, wala. Okay. Check. Naka-on na ba? Kay basig pangutan-on na to ang Yanis Joshua nga siya saan siya pinanganak sa farm. Kasi ang dilim-dilim mo. Dito sa Chicago, Okay. nagkaroon din ng family dynasty. Kaya ang mga daily, may mga kusgan dire. Okay. Oh, Pero wala na paano nawala? Ang daily senior o daily junior, nangamatay na wala na inipuli lang. Pero kanang ila kasi ang political system kasi sa Amerika dili kayo apektado sa economic situation sa mga tao. Kasi na may mga trabaho, na amang gyud kahit papaano na kay opportunity stand alone. So, how, in your political research, dynasty. what happened? Na-end lang ang ilang dynasty, ang ilang influence, kaysa imong tanaw, Tungkol the kay- economic condition? Nahurot naman ang mga sumusunod nga gusto magpolitika. Magsawa ang pamilya. Oh, okay. So, kay ang independent thinking ng mga independent thinking ng mga Amerikano ni prevail man tungod sa
equal man ang opportunity. I think Pero- siguro, Diyos, you have a strong civil service kasi and then monitoring of amassing wealth. Kay diya siguro sa Chicago, pag nangawat ka, dali ka mapriso. Dini sa ato, all our mayors somehow owns hotels and operated hotels during their incumbency. Dugay pa kayo ibuot pa sa bot, dugay kayo matuklasan sa ating gobyerno ang proseso ng paggukod ng balaod dili kayo effective tungod kay huluya ang atong sistema o di ba kanina huyang pa kaya atong sistema. But in the other hand, ito yung contrast in the other hand. Kasi sa mga underdeveloped saka sa developing country, yun lang ang prone ng dynasty. Bakit? Kasi nga ang kinabuhi sa tao, dito magina siya muduwa sa kalagayan ekonomiya. Ay mong tinae. Yung economic Sumpay sa situation. tinae. Tsumpay ginas tinae. So ibig sabihin, ang kapitalismo nga kusog, ang kapangyarihan kapitalismo, mas maimpluwensya siya sa mga pobre nga mga nasod. So abot sa mga pag-abot sa politika, dili sila kadesisyon kung wala sila gihawiran nga puhunan para sila mubuhi sa ilang desisyon, kaya baluman sila nga kanara mga panahona ayha nila masulbad ang ilang mga economic problems also. Editor Alan, So- pangutano na to si Jos. Kasi Jos work in the Philippines as an organizer and representing the most abused sector, the labor sector. Then went to the land of the free and the home of the brave, the America. So sa mo nakita, Jos, I mean, you can make a comparative of this Kung situation ikumpara lagi. political. Okay. Kung ikumpara nato ang kanilang political situation dire, layo ra gyud ta. Pero kung ikumpara sad nato bag-o ta mo ingon nga layo ra ta sa political situation nila dire, nga medyo mas maalwan sila dinhi doon na may katarungan nga mugukod dayon kung doon na sila iabuso nga buhaton. Pero kung atong tan-awon ang economic condition, mao gyud nay nakapag-separate og layo. Mao gyud nay nakahimo nga dako kay distansya. Oh. Kaya ang economic situation sa Pilipinas dili man permanente. On and off, on and off, on and off. Kung dunay panahon nga maayo ang nagdala, medyo maganda. Pagkadaot na po ang nagdala, na nakafocus lang sa kanyang political ambition, daot na po ang atong kalagayan. What is your advice? Paano natin? How can we stop the mass roaming of political dynasties from a thin dynasty to a fat dynasties in the Philippines? In the Philippines, wala tayo laing buhaton, kundi ibalik nato na sa representation system. Na naman unta, pero giabuso mas kapitalista pod. Kay nisulod mas kapitalismo nga balangkas ang ato mga party list. Nidawat pod sila. Ang mga party list, ang mga represent instead of representing the marginalized sectors, it's being represented by somebody who funded their Dili man. Gidawat mas kumilik. Gidawat sa sistema. So, kinsa ba atong basulo kinsa ba itong mabasol? Balangkas lang gapos gobyerno. Now, di wa man ta mo ingon nga atong i-oust ang kapitalismo. Wa pud ta mo ingon nga di nato gusto ang pamamahala nga burokrata kapitalista. Dili nato wala ta mo ingon dana. Ang atong giingon dili nato gusto nga pakialaman ng burokrasya ang sistemang pang-ekonomiya ng mga Pilipino. Kay nga kung di unta sila makialam, kung gihimo nila kini nga open table sa lahat ng gustong makakuha ng oportunidad para mabuhi, may parehas man gyapon ang atong kalagayan sa Italia nung araw. Wala man tay puhunan nga dagko. Pero sila, tungod kay gitagaan nila og equal opportunity ang mga gagmay nga mga businessman, nidako sila sa ilang pamuhunan kay naa may mapalit sa merkado bisag tinagagmay. Pilipinas, pastilan. Pilipinas. Patyo ng mga gagmay, busa, digin mo lambo. Yatak-yatakan. Tinood na. Yatak-yatakan. Kanot dadtor ng una. Pastilan. Hangtod na lang karon. Mga tigulang na lang punta. Sa kabatan una na to, kita'y haudyas kalsada. Mga tiguang na lang tayo, pang-arthritis na lang taron. Wa gyapon mo bago ang sistema. Kaya nga gipakialaman sa burokrasya ng ekonomiya ng gobyerno ang mga tinagagmay nga mga pag-ayom-ayom sa atong mga kababayan. Sa atong mga pobre. So unsay hinungdan, unsa karon ang resulta? Wala gyud boses.
Kaya imbis gitagaan na sa representasyon pagkakataon na meron na tayong party list, ang party list na himumang tuta ng mga kapitalista. Ang nakadaot para bagayod. Kaya ang mga bungangira nga naas party list, mauro bagay mo ingon nga sila mo'y mga kinatawan sa mga marginalized area. Pastilan, mga baga pag yung kay dagway. Mga baga pag yung mga amigor bagyod na to. Pastilan. Parting baga as mga dagway. Muragway mga kauaw, nga umusturya ra ba sa mga entaplado, parting babaon mo tayo. Pero wa nila ginahuna nga kanang ilang ipangbuhat, dili na pangkaron lamang. Mo epekto gyud na taman dito hangtod na din na nila baklason. Kinahanglan gyud na tangtangon ng mga partilista nga ang kanilang pamalaod instead nga dito marginalized, mukabig sila sa mga dito man sila moadto sa mga elitista. Okay. Dito man dawaton man nila mga elitista kay tungod kay ug ka marginalized lagi kuno wa may tama nga wa may taro nga pagkuna-una di man maka-relate sa usapan kay mga bugok man daw kulang man ang pag-aaral so ang mga elitista karon ng ilang kwaon nakaroon ng mga elitista kay mas amigo man sila sa mga kapitalista. Correct. Di man sila duol ang ilang gugma dito sa mga talagang grassroots sa mga pobre. So mo na nahitabo na to karon. Maunay dakong sayop bitaw nga tao bisag unsaon na to og panikay-sikay sikat na untada pero inikabot na to sa mata sa international level puyon gyapon sila taman ra na diha kay tinuod man panapanahon man lang ta di man ta makakuha og permanente nga steady na to nga attitude nga muni atong tarong nga level nga atong duaan di na ta kinahanglan pa mag una-huna paglain kay di naman nato ni baguhon wa man na dito sa saligang batas ang himuon manin-on dugangan para mapiang ang atong balaod malusutan ang mga nasa konstitusyon kay kita karon dias Pilipinas una-unaon lang nato do na tay constitutional bylaws pero ni minsan wala gi-interpret ng Supreme Court ng maayos ang mga balaod nga makasalimuot kay ngano nikuha man sila dito in aid of legislation public scrutiny man dayon. Naabay inana ang in-aid of legislation. So panahon pa batas imperya ng Roma. Kakinahanglan ta nga dunay daghang debate para dugangan nato ato balaod. Interpretasyon ang kailangan nato karon. Wa man gamita. Wala gamita wa gamita. Basta tilan ko bitay maguna-una. Gusto na ko mukilos og otro, gusto na ko mulihok og otro, bahala di mga panitan ta. Pero problema patelay mawad-an lang ta paniud to. Maglipong-lipong naman ta. Di man pares na tuuna nga 5 kadlaw ay kaunay, okay lang. So sa imong tan-aw, is there a chance nga or kay nagkaanam naman ni kadaghan, no? Ayaw lang ko ninyo tawga nga komunista. Ha? Pero Kaya ang akong solusyon, Dok, dili sapat ang atong pagkilos. Dili sapat ang atong bunganga. okay. Kinahanglan nato ang shadow government. Uh-huh. Muna ningon ko ninyo nga ayaw lang ko tawagan ninyo komunista. Kay hangtod karon sa tanto-tanto na ako nga pag-analisa, gitimbang-timbang na kog maayo. Sa bagyo sakit na to Pilipino. Bisag unsaon, mubalik man gyud dito sa isyu nga kapitalismo. So bisag unsaon kung ang interpretasyon sa mga tao sa gobyerno ang kanilang interpretasyon sa kapitalismo mao lang gyapon pagpatay datong mga gagmay nga tao, trickle down effect pa lang gyapon angay na gyud na sila sunugon. So ay lang ko niyo tawag komunista kay ako may inyong pangutana. Okay, so mo break sa ta. When we come back, let's have a short break para sa atong advertisements. Tapos pagbalik atong pangutanon si Diyos sa iyang tan-aw sa usapin dia sa iyang area ang kining West Philippine Sea. Nga ang kay naman ang atong big brother Americans mura magpaluyos Pilipinas o anda mo pa tukmod sa kadautan. So when we come back, stay tuned sa atong tulumanon Kalanrakas. Asa stay tuned usab Diyos, no? Okay? Sige. Break. Break muna.
Hi mga kapads! Ang buong OTDC.ph team ay masayang-masaya dahil madami na naman ang mga nakagraduate ng online theoretical driving course sa aming driving school partner na Gemini Driving School. Kaya kung gusto mo rin kumuha ng student permit, just follow these easy steps. Scan the QR code or you may click the link sa caption. Register. Pay through different payment gateways. Then start and complete the online theoretical driving course. For inquiries, you may message us on our official Facebook page. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, balik ta sa atong tulumanon ang kalandakas. Ang kalandakas sa Editor Alan, matag Monday, no? Maski unsa mi kabisi, paningkamot gid mi nga makahatag kaninyo sa mga una-una, mga opinyon. Gani karong adlaw ang atong gidapit og nakig-uban kanato tuwagid sa pikas bahin sa kalibutan. Sa Chicago. Nga dili kini may tabo sa unang panahon. Oh. Di ba? Ang dili lang gyud mapadala ni Dios ang iyang naong diretso. Pero right now we can talk to him, we can ask his opinion. He is still with us. Dios, let's talk about still here. yung unsa may mga impression karon diha. Kay siyempre doon ay mga medyo body movements sa mga away dinhi sa atong West Philippine Sea nga gikahadlukan nga basin og makahinungdan kini sa panagbangi unya sa nasod sa China o sa Pilipinas na kung ang realidad kung magpuniti kita niini or magbangga kita lugi magikita sa China. Unsa may naaman sa dayoy mga statements ang atong mga security analyst nga sometimes are we not to invoke our mutual defense treaty
Di ba? Agreement. So, unsay kasika sa mga Filipino community in your area about this looming war, or how you do call it, if it's an exaggeration, the conflict in the West Philippine Sea? Exaggerated yun kahit Kitang kitang ang komunidad ng mga Pilipino, napaka-exaggerated na to kayo. In New York, last June 12, nagkaroon ng parada doon sa New York. Ano mo ilang placard dito nga? China, undangi ang Pilipinas, pambubuli. China, alis dyan sa West Philippine Sea. Dagan sila kayog mga gipangsulti nga against sa China. Sa entire world, lugar, niiko man na dito sa Sweden, sa Deutschland, sa Germany, o sa Norway. Kato sa ato mga OFWs usab. Maulang yapon, stop bullying. China, stop bullying Filipino fishermen in the West Philippine Sea. Unya ang atong media, sige picture na itong mga bangga-bangga nila din na sa pag-resupply sa Sierra Madre. O katong Coast Guard nga gibumbahan sa duha ka dagko kayo nga mga mothership kauban man ngani sa China's Coast Guard, gibumbahan og tubig katong atong gamay nga Coast Guard in town. Coast Guard vessel. So unsa may epekto dinhi sa pangkalahatan sa atong mga Pilipino. Naay bag-o lang nga nagkaroon ng forum, ang iyang apelyido Mercado, pero naminyo man siya sa puti, nakipagparyente kanina ako dok diri sa Chicago. Nidagan siya sa pagka-congresswoman. Dili congresswoman, ang iyang gidaganan nasayop ko, district attorney di ay. Nidagan siya sa pagka-DA. Ang DA nga ni dire mo may maogyoy mga mut para maka-implement og law enforcing sa mga city, sa mga counties. Ang mga DA may pinakakusog kay na sila gahom nga mo dominate sa mga mo mando sa mga kapulisan. Napag-istoryahan sa mga Pilipino koro, sa mga Filipino community here in Chicago, dire dapit sa South Park, Bolingbrook. Ang mahitungod sa West Philippine Sea issue, pero usarag yun ang ilag yung nakita, matupad itong giimbitar nilang nga konsul, nagikan sa Philippine Embassy nato. Wa may embassy dire sa konsul sa Chicago, konsulado raman. Nakaingon ang iyang nabungat nga maayo nga istorya. Ingon siya nga ang Pilipinas dili protektahan sa United Nations o sa mga labi pa sa atong alay nga United States. Kay naaman lagi ang rota man rota sa economic business route man na siya nga mao'y gisaligan sa entire nation nga sakop sa treaty ng United Nations. Now, unsa may mahimo ng Amerika nga ang atong batayan matupan niya Treaty of Paris man. Treaty of Paris. Unya, kay niingon man na siya, pero kani si Bongbong Marcos, si Pangulong Marcos, na ay usa kay gayon nga giimbitahan siya, ambot og asa kana nga pulong, pero mura ang forum dito na giganap nila Singapore. Tungkol pangutana siya dadto ni ang ilang host sa Singapore sa economic business people group sa Singapore. Mao'y nagutana sa iya tungkol sa West Philippine Sea conflict. Iyang gisulti dito nga mubo kayo, pero iyang gi-reiterate dito sa iyang State of the Nation address sa atong Independent Day. Nainumduman to ninyo? Nga na siya giingon nga ang atong teritoryo nasakupan ka na sa Treaty of Paris. That was also re-echoed in the Treaty of Washington. So, ibig sabihin, gi-reiterate ka ng atong Treaty of Paris, gi-admindahan ka na dito sa Treaty of Washington. Kay wala siguro na niya ma-mention, dili magkaroon ng kapayapaan ng kalooban ng mga Pilipino dito. So sa Kiningon man ang mo appeal gyud meaning ang mandated ang tinipong bansa sa Amerika nga mutabang sab kanato. kay iya man ang tungkulin
Kay sila may nagdupa-dupa nga sila ang pulis sa buong universe. Pero dili lang siya. Kay kauban man sa treaty nga kauban man nga nisusog sa Treaty of Paris ang British para himuon kana nga usa ka treaty nga giamindahan dadtong tulo ka mga treaties. Treaty of Paris, Washington Paris, Treaty of Great Britain's Treaty. So ibig sabihin kanang tulo nga treaty mo na mo'y nakadominate mo na karon ang nakapandong lugar sa problema nga nasa Philippine Sea. Pero diya sa Mao nga imong makita- area in Chicago, unsay feeling sa Filipino community with this problem? Kuan kayo, worried kayo sa una pa. Worried sila kayo sa una pa. Ito pang una, nagsugod pa lang, worried na kayo mga Pilipino. Kaya nga no, nakita naman na nato unsay nangyari sa Ukraine. Ako isa man nga ni ko sa niingon sa ila nga, if we will just become calm and ambivalent of what are we have to stand, the Philippines might be buying again the tactic of United States to become a proxy war against China. Kaya na may issue ang China o Amerika, maliwanag magyuta. Naman sila issue, ang mga niya bayri dadto dayon sa iyang mga utang. Gitagaan mga nilang nila og sana kaning na mga raw materials. Kaya Pero ang Amerika man, doon na may dako nga utang sa China. Correct. Kunya wa man labay ri dayon. Kay wa man nila masungket after ng COVID ang ilang giingon nag-supply sila og material. Pero kana nga mga gasgasan kuan kana dire kanang nakalutang na wala na makasekreto. Aram niya na para mga politiko kay naman mga mutex na mo nga kani nga mga batas kinahanglan nga ato ning hadlangan sa Kongreso. Kani nga mga batas kailangan atong badlungon ng atong mga local congressman. Sabihan natin nga suportahan kini. Na may mutex na mo kami mga US voters na mo text sa amo nga dias inyong distrito mo na imo ipaglaban. Kung Republican ka, mga Republican ang mo text nako. Okay, ako Republican man ko. Bahala pag unsay inyong isulti nako. Pero ang akong buot pasabot, every time nga dunay mga kalihukan nga gusto nato nga madala kini dito sa Kongreso, kita nga mga identified constituents ng isang partido, i-text na nila, ipadala na nila sa imong email. So every time nga dunay mga inana nga issue, aware ka. Dili parehas dinas Pilipinas nga guwapay mo tingog nga kalandrakas kanang mga botante wa gihinanawan. Dire naa kay naman kay email, naman kay telephone number, nationalize mo na tanan. So ini abot sa mga issue, naagyo kay text, naagyo kay message nga pugni na ipaglaban nato na. Now, dadtong una inana kainit ang istorya. Na karon kay nakit-an manamo dire sa Amerika nga nianha din na si natong presidente sa Ukraine. Si Sikorsky. Pag-abot niya din unsa may gibuhat dadto? Mo'y pangutana karon. Unsa may gibuhat niya dito? Aron sila magbaligya sa ilang armas, moingon silang baligya. Asa man sila mokuha og armas nga nahibalo mo pud ang mga citizens diri sa Amerika nga ang American government maoy magsigig bayad nila dito, maghatag nila dito og mga armas. So ibig sabihin, i-channel sa Ukraine ang armas nga sa Amerika para paliton sa Pilipinas ug gihimo pa ninunta nga negosyo dani mga tawana. Mo na among reaksyon dire. So Karon worried mga Filipinos og unsa man sa ila gusto ba nila nga magkiniitay na ba or unsa man gusto nila nga we have to go with the diplomatic way of resolving the West Philippine Now, Sea. Tama ayo kay nang pangutana do. Kay mao man na karon ang pinakamainit nga istorya dire. So kung inana man galing unsa may angay nga buhaton Mr. Consol, gipangutana tong konsulado. Mutugot ba ta nga magkipaggira ta sa may atong mahimo magkipaggira ta mutabang ba to o muunong ba nato ang Amerika o pananglitag unsay may tabo. Kay na mo man lagi tong una-unang istorya nga bahigi mo lang tang proxy war. Pero isog man. Alam mo ba ang posisyon ni ang reaksyon sa control nindot kayo ang reaksyon sa console. Minsan wa man tay kapasidad nga makigira. Wa man ngani nato makuha ang pinaka desisyon sa Kongreso sa Amerika. Pag unsay mo hitabo, unungan ta nila. Kaning mga nakita nato karon, reaksyon lang kini ng Pentagon. Kay naman sila obligasyon, kay nakasulod man sila sa treaty.
Pero wala may giingon sa konstitusyon sa Amerika nga pwede nga mosulod sa gira ang usa ka presidente nga dili niya ikonsulta sa House of Congress. Oh, yes. Senate man na o Kongreso or House of Representatives. So ang pangutana, ang Pilipinas doon na ba? Doon na ba'y inana ang Pilipinas nga nakabutang sa atong konstitusyon nga walay presidente nga mosulod sa gira? Hangtod nga dili niya ikonsulta Ang sa kasagara Kongreso. gabuhaton din sa mga inana na nga kagubot, aduna nagali mga kagubot, makita din nimo nga ang presidente mag-attire na camouflage. Hinumdum ko hinumdum ko niyato Diyos sa gira dito sa Mount Busra, Camp Busra, na nag-camouflage sab si Iraq. Ha? Nadili kay angayan kay dagko na sila tiyan. Oh, nga magbakang-bakang na murag di kayo magbagdinaganay ni murag maulahi. Sa diyang gira usab sa Marawi, nag-kumuplat Kumuplat sa silikon. Nga galisod na sa sagtikan. Karon, kung kang BBM, medyo bata-bata pa man sa si BBM, pero basin og magkaangkang sa kini, kay magkumuplat para pang picture taking man di ay, dili di ay kato panggira. So Bino, kini nga pikita suras ako kapungutan kay init man kay I watched the debate between Biden and Trump. Ansay what's the score? Where is Chicago going? Ang Chicago ay Democrat territory. So Biden. A Democrat state. Biden. Pero namang gyapon may mga Republican. Karon nga mga panghitabo, ang problema sa Amerika sa entire nation dili man problema pampolitikal lang. Ang problema karon krisis man sa ekonomiya. Bisan pa og itago sa Amerika, kitang-kita ang kalagayan karon sa daghan nga mawalay trabaho, daghan kayo nga nagkabaguod tungod sa presyo, ang gasolina mahal kayo. Unya, sige pa og panghatag og donation og ayuda ang American government sa ubang mga nasod, parehas sa Israel, parehas pud sa Ukraine. Mao man na nga dili gusto ang gibuhat dani nga kasalukuyang presidente sa mga kadaghanang tao, sa mga kadaghanan sa mga botante. Mas pa nga gidugangan kini sa massive entrance ng mga migration ng mga illegal immigrant dito sa Texas, sa boundary ng US ug ang Mexico. Thousands kana nga satang mingon lagi sila nga it comes out to be that the number is raising up to 22,000 illegal immigrants na nakaposisyon, na nakasulod na diri sa Amerika. Wa pa gyud na sila ikuan, wa pa gyud na sila yung mga personal background nga gipangkuha. Gipasulod man gyud na nila ni Biden. Now, ang tao nagdumot sa gibuhat ni Biden. Pero karon kay na-implicate man si Trump datong iyang gibuhat sa kaso datong January 6. Kumusta kini? Pag-abot dito sa Supreme Court kay acquitted man siya. So may problema karon. Katong diba? na-convict siya sa isa ka kaso in one state. Katong nakuha siya na Document, sa di ba? kaso. Kaso to sa iyang illegal nga pakipag-set up sa business dito sa New York. Ang gamay niya nga yuta, gamay niya nga building, iyang gipadako. Kaya aron makakuha siya sa iyang gusto nga kapital nga pagbaligya, mudako ang iyang presyo sa Pero sa imong building. tanaw, is it a close race between Trump? Kay nag-primaries pa man. Are we done with the primaries? Official na ba si Trump as the Republican nominee and Biden as the Democrat nominee? Official na si Trump. Okay. Si Biden karon pa lang silang Mayo magsugod. Nya sa Mayo iniistorya na ganina lang diri niya sa among news, nigawas na ang duha ka representative yun sa isa sa Georgia ug ang isa sa Philadelphia. Philadelphia. Ningon mga Democrats to sila, ningon sila nga bisan pa og wala pa mapili. Ug unskin say partner ni Biden, si Biden ra para namo ang pinaka credible nga mo kontra kang Trump. Okay. So buot pa sa butuan na sila lain nga
Kandidato. Wala na sila laing karakter nga ipabangga. Oh, pero Nauma kini- naman ang Republican. Gwapo sa diya sa inyong piliay kay you have incumbent president aging 83, ang challenger 78. 78 ang challenge. Oh. So si Alan 73, gakiang-kiang naman ni. Wala ni plano ba? Dagan ibin pagka mayor balay-balay. Pero diya sa inyo presidente, 78 o 83. Unsa ka na Diyos? How is age in the factor of electing presidency in the US? Sa reaction sa mga tao datong debate, no, last Sunday, negative kayo ang dating dito sa performance ni Biden. Oh. Unya ang Naghang reaction yang ng mga utok, tao. naghang eh. Oh. Di gyud kay naghang, nagkuan gyud siya, tater gyud siya. Dugay kay nalitok. Oh. Di lang naghang, nakalimtan gyud niya og unsa iyang posisyon atong panahon. Mura siya natulog ba? Mura siya niagi og trans. Mura ba og nawala, confused gyud siya. Nakita gyud ang iyang problema. Now, ang ingon nila kay Trump, kasi Trump, labi-labi magiging kayo ka opensiba. Oh. Musugod ka palang istorya mo, sabat man bisag di na niya oras. Pero dadto mga panahon na sa debate, perfect kayo ang iyang performance. Naghuwat siya, iyang gipaminawan si Biden, katong nagtater na si Biden, gini nila, wa man ko kasabot sa imong gipangutana. Unsa ba imong gustong mahibawan? Wa ko kasabot siya ang gisulti. Ambot og unsa ang gisulti, minana din siya. Iyag yung na-knock out si Biden. Pero bago pa man, karon pa man, nagsugod pa man ta, wa pa may November. Taas-taas pa man nga lakonon. Ang buot na ko'y pasabot, kung ang atong pagbatayan karon, kung unsay epekto sa mga kaso ni Biden ay ni Trump, nga karon maoy nagpangimbabaw kay pwede man gamito na ni Biden paulit-ulit. Kaya ang iyang sulti ni Biden kaning mga tao nga nag-ambisyon para mamuno sa atong giampingan nga nasod, nga mga demokrasya nga nasod, maura ni sila ang mupatay sa ato kay ngano ang ilang mga panguna-una tyrant kayo. Diktadorya ang ilang una. Nagkaroon kay ang anak ni Biden implikado man sa 32 counts. 32 counts, convicted. Mabitaw nga nagkapuliki sila karon kung saan nila pag-apila. Kinahanglan pa nila Even Trump convicted, di ba? Sa isa ka kaso Dili. dito sa ang American justice system kay di sila mutanaw sa posisyon kay sa Pilipinas pa. Dili. Hisos. Suntok sa buwan nga masilutan ng anak sa presidente. That's true. Nakaroon kay ang iyang 32 counts puro man criminal case. Oh. Kay ngano, ang pinakadako nga kaso katong panahon nga siya under sa medication nga mga highly addictive nga mga drugs. mga tablets katulad ng fentanyl, hydrocodone man na dire. Bisan og na siya na sa under ng rehab, ang iyang gihimo nag-loan siya. Nag-loan nipalit siya og kaning nay baril. So ang imo lugang pasabot kining inyong presidential race karon naka-center sa duha si Trump o si Biden. Close race pagid kani sa pagkakaron. Close race pag yun. Close race pag kayo. Ang iyang survey doon sa mga opposition kang Trump before the debate is 54 ang oppose. After the debate? Unya 46 ra ang sangayon. Ang iya Biden 85 ang support. Unya After the debate? 20 plus lang ang opposition ang dili gusto. After the debate, halos nagbaligtad man kay 64 ang nahimo nga pabor ug 30 plus na lang ang dispabor kay Trump. Unya katong 82 ni lower into 50. Unya 35 man siguro to. 35 ang So ang katunay nga debate sa first debate nila murag pabor to kang Trump. Ang sa first debate nila, murag pabor kay Trump. Nalampaso niya si Biden dili tungod sa iyang pagka-dominante sa mikropono, kundi sa proper nga diskusyon. Sa proper diskusyon 'yon. Dito ginadaw ang unang-unang bungad ni Trump.
Paano mo masabi na ako ay isang walang kwentang presidente kinsabay ng hatag Sa sa mga Afghanistan? veterans. Di, sa Afghanistan. Oh. Afghanistan. Nga imong gi-pull out besides the fact na nahibalo na kag-unsa na nato ka. Giunsa-unsa na nato paglimpyo, pag-alis sa mga nagrebuilde against Taliban. Kay Taliban mangyapon tong gobyerno. Gihawa na to, gi-pull out ang American soldiers sa Afghanistan, unya gi-take over ang Taliban. Ang mga Taliban kay mao mangyapon to nagrebuilde na una. Gipampatay niya ang mga Kontra. Marines nga naalang das airport. Daghang kayo Marines nga nangamatay ato. Mura lang iyang gipanghatag ang kinabuhi niya. Daghan pa kayo ang nasawi kay katudiayin di defect. Mga Afghanistan nga ni defect gikan sa ilang mga tribal leaders nga nagrebuilde sa panahon datong Taliban nga niuban pos mga Taliban rebels. So anyway, Karon kay sila may gipalingkod mo mga pusan sila kayo. Katong ang sa Amerika magod Editor Alan, nagid sila nga presidential debate. Yeah. Pero but you look at the electorates, ang ilang mga electorates gapaminaw man. Gapaminaw. Dini ang ato debate ang mga positioning man. Diyan tanawa niya. Di man tagpaminaw sa debate. Ang ato man ang mga binuang tong kakabawaan. Kanya, mangutara na pila ihatag. At yun dito na yung mga cheering group. Di ba? Anyway, thank you. Well, we are... Ang pinakakuan gyud, ang pinaka-factor gyud na Doc. Ang mga electorate, ang mga butante dire, every time na dunay mga balaod nga ipapasa dito sa Kongreso, inform dayon ang mga butante. Kung membro ka ng Democrats na ay mga bill nga di gustos Democrats, ikaw po tagaan gyapon kag mensahe. Kami nga mga Republican, dunay mga bill nga di na mo gusto, tagaan po may impormasyon. So day to day, every month, every quarter, every year, before the election, may bawaan na mo og asa may posisyon. O kinsay nahimo nga batas. So in short, doon insaktong feedback mechanism sa inyong mga representatives ug unsa say mga una-una sa mga affected parties Butante, or voters. Ang problema des Pilipinas, Diyos, bubutan. Oo. Kay gutom man lagi. Kasi- Tungkol Gutom. sa ba? Gutom, Tayo gutom. Gani mag-meeting ka din di man sila matambong og kay pakapin. Pagkaon. Pack lunch. Tsaka na ba dia? Well, I still believe na mausab pa kini. It may not be now, but magpadayon man gid kita. Ang atong kalanrakas will continue to be the light in the wilderness or the voice of the wilderness. The lonely voice in the diba? wilderness. The voice of the wilderness or nababita to sa Namprel nga it is better to light a candle than to curse the darkness. Ingan yan. Matupad ni Roosevelt, Parting words sa Diyos sa atong kay apit na ta tapos sa atong mga televiewers Yes, and parting words, gasunod sa atong tulumanon kalanrakas. Makita sa kini ninyo sa Facebook Live, by the way, sa atong mga listeners diya sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, sa Manila, sa ubang mga dapit nga maabot nining atong listeners tulumanon. nato sa New York, Sa New York, no? sa UK o sa Germany. Diya usab sa Filipino communities. ato mga higala no sa mga itiap ko no. Okay, parting words sa Diyos para sa ato mga viewers. Okay, so magandang gabi sa lahat. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa amin. At maraming salamat sa MNN na nagbigay sa akin nagpaunlak sa akin upang ako ay maging kasama nila sa kanilang talakayan. Okay. Ang ating kalagayan ay hindi pwedeng itago sapagkat kitang-kita ng buong mundo at napifeel natin, nadadaman natin kung ano ang kahirapang idinulot nito. Pero katulad ng sinabi ni Roosevelt noong panahon ng magkagera sa pangalawang digmaan ng mundo, ang sabi niya, tayo ay napapailalim ng maraming pagsubok. Maraming mga kahirapan tayong nilulusutan. But I believe, ang sabi ni Roosevelt, that beyond that horizon, there is a better place waiting for us. I hope that beyond the horizon, that better place beyond the horizon
will come more quicker to the lives of the Filipino people. As we said, we love our country. We love to be called a Filipino, and we are proud to be a Filipino. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa time ni Diyos. It well, it's evening in America. Dito, it's almost 3 in the afternoon. Thank you, Diyos. Si Joshua Roa Gallardo sa atong higala kauban. He's also our founding chair of the Movement for Better Camigan. Patag karunugon niya, gabisita siya din sa Kinugitan o dito sa Camigan. O Editor Alan, imong parting words usab bago kita manamilit nining atong Monday episode. I hope that it would be a fruitful discussion that will benefit our listeners and viewers, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Joining us, it is better to be informed than not. Yes. Mga igsoon, sa ngalan sa atong kauban, si Editor Alan Midianti, o sa atong publisher, si Dante Sedaria, o sa atong technical group, si Fiel, o si Richard, ang atong segment producer, o si Paul sa Iloilo, tuwasa ko sa Iloilo, o sa tanan nga nagasunod sa atong tulumanon Kalandrakas, nga nagsunod kanunay matag Lunes, o magsunod usab sa atong Facebook Live. No? Ma-replay ninyo. Among naisgutan ang dinastiya sa politika nga dili na gid ka na itago sa atong malabot nga piliay og naisgutan usab nato ang piliay sa tinipong bansa sa Amerika og ang kalambigitan sa mga Pilipino nga naabase sa tinipong bansa sa Amerika nga aduna sila pagbati sa unsay mahitabuong niya sa West Philippine Sea o sa kinatibuk ang nasod Pilipino. Sa pikas nga area, si Jos, salamat. O kining inyong alagad manihaw dyan, magdapit kanino sa Lunes pon, samang takna, samang istasyon. Sa atong tulumon matag Lunes, ang Kalandrakas. Kalandrakas! Okay, salamat. Ako to, Diyos. Ikaw na to si Diyos. Nagiputol lang iya? Okay. Chard, dali sa chard, bigay natin, naku ipapayat sa inyong tambal. Naku, gipurwad nga giprint, gipaprint ni mo? Naku, gipurwad.